So yun na nga guys, at hindi pinalad ang Gilas Pilipinas sa kanilang ikalawang tune-up game, at ito nga ay kontra sa world number 18 na Montenegro. Naging maganda ang panimula ng Gilas kung saan lumang pa sila ng 8, 19-11 with 2 minutes left in the first, at nang matapos ang quarter ay lamang sila ng 3, 19-16. Sa second quarter ay kahit pa man naagaw ng Montenegro ang kalamangan, ay hindi naman sila nagpaiwan sa mas malalaking kalaban at lumamang pa nga sila sa quarter na ito. Dalawa lamang ang kalamangan ng ating mga bisita at halftime, 44-42. Sa third period ay dito medyo naiwan ang Gilas ng Montenegro, kaya naman nagtapos ang quarter, 12 ang kanilang inahabol, 76-64. Sa fourth and last period ay tuluyan ang nakuha ng Montenegro ang ballgame, 102-87. Kahit na nga natalo ang Gilas ay not bad pa rin ito, considering 17 lamang ang pinakamalaking kalamangan ng Montenegro sa buong ballgame. Taliwas yan sa naranasan natin noong nakaraang World Cup, kung saan milya-milya nga ang lamang ng mga nakalaban natin. Kaya nga nakapagbigkas ang dating coach ng Serbia na kulang nga daw ng quality players ang Gilas. Kaya naman kita daw ang resulta kapag top European teams na ang nakakatapat natin. Well, so far ay mukhang hindi na nga ganon ang magiging tema ng mga laro ng Gilas sa paparating na World Cup. Mukhang mas papalag na nga tayo guys, at posible pang makakuha ng ilang upset wins sa Group A. Kung magiging kaabang-abang ang mga laban nila kontra Dominican Republic at Angola, ay paniguradong masaabangan din ang rest back natin kontra Italy na tinalo tayo noong nakaraang World Cup ng 46 big points, 108-62. Sa current lineup ng Gilas ay malaki ang posibilidad na mas dikit na laban ang ating makikita, at sana nga makasilat tayo dahil ika nga nila ay bilog ang bola. Sa dalawang totoong tune-up game so far ng Gilas bago ang World Cup kontra Ivory Coast at Montenegro ay nagpakita ng disente at much improved na laro ang ating national team. Dahil na din sa pagsamang muli ni Scottie Thompson at ang mga rest back nilang si Jordan Clarkson at Kai Sotto ay mas pumapalag na ang Gilas. Sa katunayan ay marami ang natutuwa sa ipinapakita so far ng Gilas, at somehow kampante ang karamihan na mas maganda nga ang maipapakita natin sa paparating na World Cup at i-redeem ang last place at forgettable showing natin noong 2019. Mamaya ay huling laban natin kontra Mexico, at dito ay masusubukan natin ng isang game simulation sa una nating makakaharap na Dominican Republic dahil halos parehas nga ang kanilang laruan dahil sila ay nabibilang sa FIBA Americas. Alam naman natin na medyo gahol na naman ang preparasyon ng Gilas para sa World Cup, pero andyan na yan guys, at we can only hope for the best, at ang pagsuporta natin sa kanila ay malaki ang maiaambag sa kampanya natin sa 2023 FIBA World Cup.